Kahapon po ay nakapanayam ng News to Go ang producer at director na sina Marty Sihuko at Michael Collins ng dokumentaryong Give Up Tomorrow na nagkaroon na ng mga screening sa Maynila, sa New York at marami pang lugar. Ito ay halaw sa kaso ng Chong Sisters sa Cebu sa interes ng patas na pamamahayag. Ngayong umaga ay makakapanayam naman natin si Ginang Thelma Chong, ina ng mga biktima na sina Mary Joy at Jacqueline. Good morning po sa inyo, Mrs. Chong. Good morning po. Good morning po. Ganda umaga. Mrs. Chong, kumusta na po kayo after so many years? Sabi nila mag-move on eh. Nag-move on na rin ako. Nag-move on na rin po kayo. Mrs. Chong, meron pong dokumentaryo, ito pong Give Up Tomorrow. Are you familiar with this? Tungkol po ito dun sa kaso ng inyong mga anak. Hindi ko nakita yung documentary pero nabasa ko sa newspaper. Oo, nabasa niyo po. Ano po ang reaksyon ninyo? Dahil ang alam ko po ay gusto pa nilang dalhin sa Cebu ito pong dokumentaryo na ang parang pinapalabas po ay inosente yung isa po sa mga sinasabing pumatay sa inyong mga anak. Oo nga, galit ako. Kasi hindi naman na siya nasintinsyaan ng isang beses sa RTC. 2 beses eh. Sa RTC, 2 life. Sa Supreme Court, death penalty. Ang ano ko lang, in-abolish ni President Gloria yung death penalty law. Sana na death penalty na sila. Ano pong pakiramdam ninyo, ma'am, na parang binubuhay po ulit itong kaso, parang napag-uusapan na po ulit kahit na nasintensyahan na nga po, parang binubuhay po ulit dahil sinasabi nga daw na inosente itong si Paco Larrañaga dahil marami raw na nakakita sa kanyang nasa Maynila nung araw na maganap ang krimen. Hindi naman talaga totoo yan eh. So talaga, it was established in the court na he was not in Manila. So, ang akin masakit. For so many years, 15 years ago, masakit pa rin yung ginawa nila. Marami silang masakit na ginawa sa aming pamilya. Marami silang gimmick, kaya nila yan kasi may pera sila. Marami silang pakulo, kaya nila yan eh. Kasi paggawa ng dokumentary, kaya nila. Marami silang pera. Pero para po sa inyo, hindi po kayo naniniwala dito sa mga na-interview nila at lumabas dito sa dokumentaryong ito? Siyempre naman. Well-established naman sa court at saka bakit sila i-death penalty sa Supreme Court kung hindi totoo? Di ba? Pati sa Supreme Court na death penalty na sila eh. At saka tapos na yung kaso, matagal nang tapos yung kaso, may finality na ang Supreme Court. Miski ano pang gawin nila, hindi na yan ma-open. Ito nga po ma'am, may balak din daw po sila na dalhin sa Cebu. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Dali nila. Kasi lahat naman ng taong Cebu, alam kung ano nangyari sa Chong case, di ba? Lahat ng tao ng Cebu alam kung ano nangyari ng Chong case. Pati yung si Father Reyes na nag-justice run kahapon, nagtaka nga ang taga Cebu, bakit nag-justice run ngayon? Ngayon pa, di ba? So, nagtaka sila, may mga teenager, bakit pa nag-justice run pa man yan si Father Reyes? Matagal nang tapos yung kaso. Ano sa tingin niyo po yung dahilan kung bakit po binubuhay po ulit itong kasong ito? Ewan ko sa kanila, hindi ba, na-transfer na natin si Paco sa Espanya, yun ang special request nila Gumawa sila ng treaty, gumastos sila ng treaty. Tapos, treaty exchange, di ba, so, pinadala na si Paco sa Espanya. What do they need for? Ano pa mang gagawin nila? Bakit hanggang ngayon, hindi pa nila kami bibigyan ng peace of mind sa mga Chong? Bakit? Hanggang ngayon, may gimmick pa sila. Final question na lang po, Mrs. Chong. Ano pong mensahe ninyo doon sa mga gumawa po nitong dokumentaryong ito? Please naman. Bigyan mo naman kaming peace sa pamilya namin. Namatayan kami ng 2 anak. Masakit yun Sila ba? Buti pa nga si Larrañaga, he can kiss his son. He can embrace his son. And he can visit his son. Ako? Ano ako? Patay yung 2 anak ko 6 feet under the ground. Sabihin nila, kung sino ang mas masakit, yung akin o sa kanila? Okay, maraming salamat po, Mrs. Thelma Chong, sa inyong oras. Sige. Thank you, ma'am.